Mga kachika, alam mo ba na ang kalusugan ng ating baga ay isa sa pinakamahalagang yaman natin? Sa dami ng hamon ng modernong panahon, mula sa polusyon, stress at mga bisyo, madalas nating napapabayaan ang ating paghinga. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung madalas kang hinihingal, parang laging kapos ang hinga o kaya naman ay mabilis mapagod, baka kailangan lang ng konting tulong ang iyong mga baga. Kaya ngayon, samahan ninyo ako sa isang napaka-importante at makabuluhang usapan. Ang 8 pagkaing lakas-baga na natural, mura at talagang subok na epektibo para sa mas malusog na paghinga. Simulan na natin. Mga kachika, sa unang pagkain, ang luya. Sino ba ang hindi nakakakilala sa luya? Sa bawat bahay, siguradong may luya na nakatago sa kusina. Pero alam mo ba na bukod sa pampalasa, isa ito sa pinaka-epektibong panglinis at pampatibay ng baga. Sa bawat pag-inom mo ng mainit na tsa ng luya tuwing umaga, hindi mo lang tinatanggal ang lamig ng katawan, kundi pinapaluwag mo rin ang iyong daanan ng hangin. Tinutunaw ng luya ang plema at nagtatanggal ng bara sa ating mga baga. Kaya kung ang problema mo ay madalas na ubo o makating lalamunan, gawin ng habit ang pag-inom ng luya tea tuwing paggising. Pangalawa sa listahan, ang bawang. Hindi lang ito basta-basta pampalasa. Isa itong natural na antibiotic. Alam naman natin na ang ubo at sipon ay kalaban ng malusog na paghinga. Pero sa tulong ng bawang, napapalakas natin ang ating resistensya laban sa mga bakterya at virus. Isama mo ito sa iyong araw-araw na lutuin, mapagulay, sabaw, o kahit simpleng pritong ulam. Sa bawat subo, parang binabantayan ng bawang ang iyong mga baga at sinisigurong hindi sila basta-basta matatalo ng sakit. Pangatlo, sibuyas. Akala ng iba, pampalasa lang din ito, pero hindi nila alam, napakalaki ng tulong nito sa ating immune system. Ang sibuyas ay may mga compound na tumutulong na labanan ang impeksyon at nagpapalakas ng ating resistensya, kaya mas handa ang katawan sa anumang hamon. Ugaliing magdagdag ng sibuyas sa iyong salad, gulay, o kahit sa simpleng sandwich, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Sa ganitong paraan, hindi lang masarap ang iyong pagkain, malakas pa ang iyong baga. Pang-4, kamote. Hindi lang ito paborito ng mga bata at matatanda, kundi isa rin ito sa pinakaabot-kayang pinagkukunan ng vitamin A. Ang vitamin na ito ang nagpoprotekta sa lining ng ating mga baga para manatiling malusog ang mga ito. Kapag malusog ang lining ng ating baga, mas madali tayong makahinga at mas mabilis ang paggaling kung sakaling magkasakit. Kaya naman, subukan mong kumain ng kamote 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi lang pampabusog, kundi pampalakas baga pa. Pang-5, carrots. Kilala ito bilang pampalinaw ng mata. Pero alam mo ba na malaki rin ang naitutulong nito sa ating mga baga? Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene na tumutulong protektahan ang ating mga baga laban sa lung damage. Pwede mo itong gawing juice, salad, o isama sa mga paborito mong ulam. 3 beses sa isang linggo, sapat na para maramdaman mo ang benepisyo nito sa iyong paghinga. Pang-6, mansanas. Sinasabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Totoo ito, lalo na pagdating sa kalusugan ng baga. Ang mansanas ay mayaman sa antioxidants na naglilinis sa ating katawan mula sa mga free radicals na maaaring magdulot ng lung damage. Bukod pa rito, tumutulong ito para maging presko at malinis ang iyong paghinga. Kaya naman, gawing habit ang pagkain ng 1 mansanas kada araw. Pang-7, green tea. Hindi lang ito pamparelax, kundi panlaban din sa toxins sa ating katawan. Ang green tea ay may mga natural na sangkap na tumutulong magtanggal ng mga dumi at lason sa ating baga. Ugaliing uminom ng 1 o 2 tasa ng green tea araw-araw, lalo na kung exposed ka sa alikabok at polusyon. Hindi lang nito nililinis ang iyong katawan, nakakatulong pa ito sa pagpapakalma ng iyong isipan. At panghuli, broccoli. Isa ito sa pinakamakapangyarihang gulay pagdating sa paglaban sa inflammation o pamamaga ng mga airways sa ating baga. Kapag madalas kang makaranas ng hingal, subukan mong isama ang broccoli sa iyong hapunan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo.
Hindi lang nito nililinis ang iyong airways, kundi pinapalakas pa ang iyong immune system para hindi ka basta-basta tablan ng sakit. Pero mga kachika, tandaan natin, hindi sapat na kumain lang ng tama. May mga bagay din tayong kailangang iwasan para mas lalong maging epektibo ang ating mga pagsusumikap na palakasin ang baga. Unang-una sa listahan ang paninigarilyo at secondhand smoke. Ito ang pangunahing kalaban ng ating baga. Kahit hindi ikaw mismo ang naninigarilyo, kung exposed ka sa usok, pwede ka pa ring magkaproblema sa paghinga. Kaya hanggat maaari, umiwas sa mga lugar na mausok at palaging magpaalala sa mga mahal sa buhay tungkol sa masamang epekto ng sigarilyo. Pangalawa, iwasan ang sobrang alat at sobrang tamis. Napakasarap sa panlasa, pero kapag sobra-sobra, nagpapabigat ito sa ating katawan at nagpapahirap sa ating mga baga. Ang labis na asin ay maaaring magdulot ng water retention na nagpapalala ng hingal, habang ang labis na asukal ay pwedeng magdulot ng pamamaga at pagbaba ng ating resistensya. Piliin ang balanse at tamang dami. Pangatlo, alikabok at polusyon. Sa ating bansa, hindi na iiwasan ang usok sa kalsada, alikabok sa bahay at polusyon sa paligid. Pero pwede nating itong malabanan sa simpleng paraan. Panatilihing malinis ang bahay, maglinis ng regular, at magsuot ng mask kung kinakailangan, lalo na kung lalabas ng bahay. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ng proteksyon ang iyong mga baga laban sa mga bagay na hindi natin nakikita pero malaki ang epekto sa kalusugan. Mga kachika, simple lang, di ba? Di ba? Pero napaka-powerful ng mga tips na ito. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling supplements. Sa tulong ng mga abot-kayang pagkain at tamang lifestyle, mararamdaman mo ang malaking pagbabago. Mas magaan ang hinga, mas aktibo ang katawan, at mas malayo sa sakit. Ngayong alam mo na ang sikreto. Challenge ko kayo. Subukan nyo ang mga pagkain ito sa loob ng 1 linggo. Obserbahan kung gaano kagaan ang inyong pakiramdam, kung mas madali na kayong huminga, at kung mas energized kayo araw-araw. Ang tunay na kalusugan, mga kachika, ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang na paulit-ulit nating ginagawa. Hindi kailangang magmadali. Ang mahalaga ay magsimula. At syempre, abangan pa ang susunod nating health chikahan. Marami pa akong natural na tips at kaalaman na siguradong makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya para maging mas malusog, mas malakas, at mas masaya ang inyong pamumuhay. Hanggang sa muli, mga kachika, alalahanin, ang buhay ay mas magaan kapag malusog ang baga. Huminga ng malalim, ngumiti, at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa sarili. Hanggang sa susunod, stay healthy, stay happy.